Ni-raid ng otoridad ang safe house sa Batangas ng mga dumukot sa isang negosyante sa Parañaque. Timbog ang 12 suspect kabilang ang 6 na Tsino. Saksi si June Veneracion. Armado ng matataas na kalibre ng baril, pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang safe house umano ng mga kidnapper sa Batangas. Hindi na nakaporma ang mga kidnapper. Bukod sa mismong safe house, ay may mga inaresto pa sa follow-up operation sa Metro Manila at Cavite. 12 lahat ang hinuli, kabilang ang 6 na Chinese. Nakuha sa kanila ang mga baril at higit 1 milyong piso at mga uniforme umano ng police at security guard. Nakita rin po doon isa-isa sa mga sasakyan bagong patay na uniforme ng security guard, pati na rin na police. At ating po, sa initial po na ating interview dito sa biktima, ating pong nalaman na ito po ay responsible doon sa mga previous kidnapping. July 1 ang dukutin umano ng mga sospek ang negosyanteng biktima sa Parañaque City. Pagkatapos ay itinago siya sa safe house sa Batangas. 12 araw pagkatapos i-report ang insidente, naglunsad ang operasyon ng PNP AKG. Nakapagbayad na daw ng milyong piso ang pamilya ng biktima, pero hindi pa rin pinakawalan. We were able to prevent ng supposed to be na isasagawa nilang isa pang kidnapping. Na kung saan ay sabi nga doon na ito daw na next na kanilang target na may bantay ay kanilang munang uunahin na titirahin bago nila kukunin. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga sospek. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Iginit ng Malacanang na pineke at dinoktor umano ang police report para magpagmukaing may kaugnayan si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Saksi si Van Mayrina. Sa briefing kanina, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Senador Amy Marcos na linawin ang umiikot sa social media na nag-uugnay kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Sabi ni Castro, peke at dinoktor ang dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang First Lady sa mga nadatan ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuluyang hotel ng unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoco. Si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ipinakita rin ni Castro ang mga larawang ito mula sa official Facebook account ng unang ginang na mga naging aktibidad nito noong March 8, araw kung kailan namatay si Tantoco. Wala pong ikinababahala ang unang ginang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito.
Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Isa pong bagong low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,025 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May tsansa po itong maging bagyo na tatawaging Bagyong Krising kung sakali. Ayon sa Pag-asa, maaaring lumapit sa kalupaan ang nasabing sama ng panahon. Ramdam na ang epekto nito sa ilang rehiyon kasabay ng patuloy na pag-iral ng habagat. At base po sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may tsansa ng pag-ulan sa Palawan, ilang bahagi ng Visayas, pati na sa western at northern portions ng Mindanao. Mas maulan na po sa hapon at halos buong bansa na ang makakaranas ng malawakang pag-ulan. Heavy to intense rains ang dapat paghandaan at mataas din ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Gustong pumaldo sa pagbebenta online pero shy type? Nagbistulang live mannequin ang online seller na si Hughes Cooper Jade mula po sa Caloocan. Aminado si Jade na mahiyain talaga siya. Kaya niya naisip na itong paraan para makabenta. Malaking tulong daw ang pagsusot niya ng full body mask para hindi manginig ang boses habang nagla-live. Benta naman ang kanyang paandar, kaya naman ang kanyang mga parokyano, todo sa pag-mine. Pabiro pang komento ng ilang netizens, POV, mga manikin sa mall tuwing 3 a.m. Ang diskarte ni Jade patunay sa kasabihang kung gusto, may paraan. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.